Pinag-uutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilinis sa hanay ng pulisya. Ito'y matapos masangkot ang ilang pulisya sa kasong pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ayon sa Pangulo, dahil sa pangyayaring ito, nasira ang imahe ng pambansang pulisya. May report ng aming kasamang si Rocky Ignacio. Ipinag-utos si Pangulong Rodrigo Duterte kay Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na linisin ang hanay ng pulisya. Sa press conference sa Malacanang, mahigpit ang babala ng Pangulo sa mga pulis na sangkot sa mga illegal na gawain. I expect them to fight crime, including policemen who are into crime. Kalaban natin lahat. They are really public enemies. So what's the problem? All you have to do is work. Trabaho lang. But we cannot altogether erase this kind of... Marami namang itong hinos tapos yung mga morbid na nagawa. But ang problema dito, foreigner kasi. Nakita mo naman kapon, every day magmanood sa TV. May pinatay na babae, tinapon doon, wala pang ulo, hanggang nahanapan nilang ulo. So these are as really serious as that what happened to the Koreans. But itong sa Koreano has had international implications. Pero nothing is new to me because every day you read in the newspaper, ang uso ngayon pinuputulan ng ulo, that's the FAD. Nagpalabas na kautusan ng Pangulo matapos ituro si Police Superintendent Rafael Dumlao bilang mastermind umano sa kidnap for ransom at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Dismayado ang Pangulo sa pangyayari dahil sa siniraan niya ni Dumlao ang PNP at mga kasama pa nitong pulis kabilang si SPO3 Ricky Santa Isabel. Gate ng Pangulo, hindi na dapat maulit ang ganitong insidente. Ngayon yung Dumlao na yun kept insisting that he was all alone, not connected, but he was. And the investigators are telling me that siya talaga yun, masterminded. Sila lahat, it's conspiracy actually. So maybe equal criminal responsibility. Nauna nang humingi ng paumanhin si Pangulong Duterte sa Korean government at sa mga mamamayan nito sa insidente. Nanindigan rin ito na ipagkakaloob ang naturang hustisya sa pamilya ng biktima. Para sa PTV News, Rocky Ignacio.